What's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at yun ay pag-uusapan natin ng mga balitang ating nakalap, no? At etong balita na to ay galing dito sa channel ni Sir Romiel TV. Alright, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Sir Romiel TV, nandiyan sa baba ang full video link. I-click nyo lang po at subscribe at supportahan natin ang kanyang mga video uploads. At ito na nga mga babayan, no, at nababalitaan natin talaga, no, na nag-a-acquire na ang ating bansa at nag-a-upgrade na tayo ng mga barko na pwede nating ipangtapat sa China, no? At ito ang Japan, no, talaga namang todo ang suporta po dito sa Pilipinas. At ngayon ay tutulungan nila tayo maka-acquire ng mga barkong mas malalaki, mga kababayan. At ito po ay made in Japan na po, no? Hindi po ito gawang China, mga kababayan. Okay, so asahan natin na mas matibay po itong mga barko na to kaysa po sa gawa ng China. Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike na rin po ang ating video. Yun na lang po hinihiling ko sa inyo, pakilike po ang ating video ngayon at para ito ay maisuggest ni YouTube, no, at para mas marami tayong mga kababayan ang makapanood. Alright, so wag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go. Sumiklab na naman ang tensyon sa West Philippine Sea matapos magkaroon na naman ng panibagong pag-water cannon ng China Coast Guard vessels sa ating mga vessels sa pinag-aagawang teritoryo, at makikita nating luging-lugi talaga ang Pilipinas dito dahil sa napakalaki ng mga barko ng China. Okay, so ito nga pala mga babayan, no, sa mga hindi pa po nakapanood ng isa nating video, hanapin nyo lang po dyan sa mga videos natin at doon po mga babayan, no, nagsalita po ang ating isang senator, no, na kung saan sinabi po niya, no, na dapat ang mga barko ng Pilipinas, especially ng Philippine Coast Guard, para magawa nila ng maayos yung kanilang trabaho, no, na pagtataboy. Ang dapat daw po yung mga barko natin, matagal na rin nating sinasabi na yung mga barko po ng Philippine Coast Guard ay dapat mayroon na rin pong water cannon. Okay, so kung sakaling ito pong ganitong ginagawa ng China, no, na pagwa-water cannon sa atin, sa mga barko ng Philippine Coast Guard, ay po pwede na rin natin silang gantihan. No, pwede tayong bumawi sa pamamagitan ng pagwa-water cannon. Kung yan ang kanilang ginagawa, yan din ang ating gagamiting armas laban po sa kanila. No? Laban sa mga China Coast Guard, laban sa mga Chinese militia vessel, di ba? Para maitaboy sila sa West Philippine Sea. No? Yan po ang talagang kailangan natin. Mas malalaking barko, mas malalakas na barko at mga meron pong water cannon na pwede nating ipanlaban at ipantapat po, no, dito sa mga barko na ito ng China. Okay? Hindi lang din ang Philippine Coast Guard ang napuruhan dito dahil pati ang mga barko ng BFAR ay water cannon din at binangga pa mismo ng mga barko ng China na naging sanhi upang magkaroon ng malaking pinsala ang mga naturang vessels. Napuruhan ang radar ng mga barko ng BFAR at makikitang tinatarget talaga ng China ang navigation at communications equipment ng ating mga vessels dahil plano talaga nilang sirain ang ating mga nakadeploy na assets. Yan yung sinasabi natin, no, na itong China, ang talagang target nila, no, is sirain itong mga barko natin, no. Kagaya po ng ginawa nila sa Onay May 4. Okay? Yung magdadala po ng supplies dyan po sa BRP Sierra Madre. Kung makikita ninyo sa mga balita mga babayan, ay sinira po nila yung barko ng Onay May 4 sa pamamagitan po ng pagwa-water cannon. No? At ito po, makailang ulit na nating nakikita na ang ginagawa ng China ay talaga namang sinisira nila, no, itong radar system, yung mga mahihinang parte ng barko, no, yun yung kanilang tinatarget. Okay, so itong mga radar system na to nakikita natin, yun yung kanilang tinatarget, no, makapag-inflict sila ng damage doon sa mga barko ng Pilipinas. Yun yung kanilang isa, no, isa sa kanilang mga aim, di ba? Yun yung isa sa kanilang mga gustong gawin, no, makasira, maka-damage ng mga property natin, no, ng Pilipinas, okay, ng mga assets, no.
Samantalang ang mga Parola-class patrol vessel naman na nakita nating pinagtulungan ng dalawang barko ng China ay hindi masyadong nakatamo ng pinsala at makikita talaga sa mga sitwasyon na ito kung gaano kadikalidad ang mga Japanese-made vessels. Mayroong nasa 10 Parola-class vessels ang Philippine Coast Guard na nabili ng bansa sa halagang 4.6 billion pesos, ngunit kulang na kulang pa ang mga ito lalo na't napakalawak ng coastline at territorial waters ng Pilipinas. At dahil nga sa dekalidad ang mga vessels na gawa mula sa Japan, bibili na naman ng panibagong mga patrol vessels ang Philippine Coast Guard at sa ngayon ay hindi na maliitan ang kanilang bibilhin kundi mga naglalakihang barko upang tapatan ang China. Dapat lang, 'di ba? Matagal na nating sinasabi 'yan. Dapat yung mga barko natin ng Pilipinas ay malalaki, no? Yung mga Philippine Coast Guard na mga barko dapat kayang ipanlaban o ipantapat dito sa mga barko ng China. No, dahil makikita natin, kaya tayo binubuli ng China dahil yung mga barko natin, yung mga patrol boats natin, yung mga patrol vessel natin mas maliliit, no, kumpara dito sa barko ng China. Okay? Kumpara doon sa mga barko ng China na nangbubuli sa atin. Diba? Panahon na para i-upgrade natin yan. Panahon na para mas mag-acquire tayo ng mas malalaking mga barko na pwede nating itapat dyan sa mga barko na yan ng China. Yung may water cannon din, no? Para pwede nating ipantira din sa kanila para maitaboy natin yung mga barko na yan. Okay? Mabibili ng Pilipinas ang mga ito sa pamamagitan ng tinatawag na Official Development Assistance ng Japan na kung saan magpapahiram sila ng nasa lagpas 24.5 billion pesos upang magawa ang mga bagong patrol vessel. Okay, so ito magpapahiram po ang Japan, no, ng pondo sa Pilipinas. Okay, para makabili tayo ng mga barko na yan at sila rin yung gagawa. Made in Japan yan, no? Mas matibay yan kaysa sa gawa ng China, mga kababayan. No? Asahan natin, no, na ito, mga barko na to ay mas malalakas kumpara doon sa barko ng China. At sana equip na rin ito, no, ng mga water cannon, no, para pwede nating ipantapat talaga dyan sa mga barko na yan ng China. Sinasabing halos magkasing laki ito sa ating mga Teresa Magbanwa class patrol vessel, ngunit sa aking opinyon lamang ay inaasahang mas malaki pa ito at mas upgraded dahil sa napakalaking pondo. Nabili ng Pilipinas ang mga Teresa Magbanwa sa halagang nasa halos 3.4 billion pesos bawat isa, samantalang ang bagong bibilhin na ito ng ating Coast Guard ay nagkakahalaga ng nasa 4.9 billion pesos bawat isang vessel. Umaasa din tayo na aarmasan ito ng ating Coast Guard kahit mga 57mm naval gun lamang dahil makikita naman natin na armado nito ang mga barko ng China. Kaya karapat-dapat lang dinalagyan ng ating mga sariling vessels. At sa aking opinyon lang din, dapat nang ilipat ng Philippine Navy ang kanilang mga Hamilton-class cutter o tinatawag na mga Del Pilar class offshore patrol vessels sa PCG kung sakaling dadating na ang kanilang mga in-order na mga HDP 2200 OPV mula sa South Korea. Okay. So, eto pa mga kababayan, no, isa sa mga sinasabi natin noon, ang pinag-uusapan natin, na sana itong ibang mga barko ng Philippine Navy, no, na instead na palubugin natin, at kung po pwede pa namang gamitin, no, gamitin natin, no, bilang pang-patrol boats dyan sa West Philippine Sea. Ibigay natin sa Philippine Coast Guard para mapakinabangan nila, magamit nila, no? Ito po ay makakapagpababa rin ng ating mga budget, no? Kung may mga barko tayong kagaya ng ganito na po pwede nating i-convert, no, into a patrol boat at gamitin diyan sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea at sa ating EEZ, no? 'Yun ang gawin ng gobyerno. Mas maganda po 'yun. Malaki at armado ang mga Del Pilar OPVs at kahit na ang bansang Vietnam ay ginamit nila ito sa kanilang Coast Guard dahil hindi talaga pang Navy ang naturang vessel. Maliban sa mga vessels para sa PCG, marami pang nakatakdang ibigay ang Japan sa Pilipinas, katulad na lang ng mga UH-1J Combat Utility Helicopter na mapupunta sa Aviation Regiment ng Philippine Army
dahil nasa 5 lang ang kanilang mga helicopter sa ngayon. Umaasa lamang ang ating Army sa mga Black Hawk helicopters ng Philippine Air Force at dapat ay magkaroon din sila ng sariling mga ganitong assets upang mas mapadali pa ang kanilang mga operasyon. Ibang-iba ang mga UH-1J Combat Utility Helicopter kumpara sa mga helicopter noon na gamit ng hukbong sandatahan na kung tawagin ay mga helicopter na nanggaling pa sa Vietnam War dahil ang mga UH-1J ay gawa sa Japan na upgraded na rin ang mga sistema at mas pinalakas pa ang makina nito at mas bago ito dahil nitong 1990s lang ginawa ang aircraft. Kasama din sa sinasabing matatanggap ng Philippine Army mula sa Japan ay ang mga Type 74 main battle tank dahil kakailanganin din ito ng Army sa mga operasyon laban sa mga lokal na rebelde. Ngunit hindi sinabi kung ilang tangke ang idodonate ng Japan sa Pilipinas. Wow. Plano talaga ng hukbong sandatahan na bumili ng makabagong main battle tank ngayong Horizon 3 ng AFP Modernization Program. At isa na nga sa sinasabing pinagkakainteresa ng Army ay ang mga Merkava Mark IV ng bansang Israel. Ngunit wala pa ito sa prioridad sa ngayon ng ating bansa. Mas binibigyang prioridad sa ngayon ang mga air defense system, mga anti-ship missile system, mga guided missile warships, at lalong-lalo na ang mga multi-role fighters na magagamit laban sa mga magtatangkang lumusob sa kalupaan ng Pilipinas. Ito sa tingin ko mas mga kailangan natin, no? Na kasi ito yung mga assets na meron nga tayo pero luma na. Okay, so meron din tayo pero konti lang. Okay, so ito siguro yung mga assets na talagang kailangan nating paramihin. Okay, so kailangan nating mag-upgrade ng mga assets na to, mga babayan. Kaya magandang plano ang pagkuha ng second hand na mga tangke sa ngayon dahil hindi din naman ito masyadong importante at nakabili na rin naman ang bansa ng mga Sabra light tank mula sa Israel at sapat na ito sa ngayon dahil marami pang dapat paglaanan ng pondo. Mas magandang paramihin pa ang ating mga armored personnel carrier katulad na lang ng mga Guarani dahil sobrang luma na ng mga armored vehicle ng Army na ilang dekada na rin nagsiservisyo sa bansa at hindi rin ganun kakapal ang armor kumpara sa mga bagong Guarani. Nagpahayag din naman ang Japan noon na handa nitong tulungan ang Pilipinas na magkaroon ng sariling factory ng armored vehicles sa bansa, ngunit kinakailangan pa ng malaking pondo dito at dapat maging seryoso ang gobyerno sa offer na ito ng Japan. Kung gugustuhin talaga ng Pilipinas na mas mapalakas pa ang ating hukbong sandatahan, ay dapat magkaroon na ng sariling paggawaan ng armas o mga defense equipment dito sa ating bansa dahil maliban sa makakabigay ito ng trabaho para sa mga Pilipino, ay mas mapapadali pa ang pag-supply sa kinakailangan ng ating mga sundalo. Yan. Usapan natin yan mamaya. Alright, so yung mga kababayan, no? Yan yung matagal na natin pinag-uusapan din dito sa channel na to, mga kababayan, na kung saan marami naman talaga tayong pwedeng gawin na dito sa ating bansa. Okay, no? Na mga ganito mga assets. Okay? So isa na nga diyan itong mga barko. Kayang-kaya namang i-produce ng ating bansa yung mga barko na yan. Yung mga patrol boats na yan, kaya nating i-produce yan. Okay? So pwede rin tayong magkuha ng mga pyesa niyan sa ibang bansa. Okay, so may mga bansa tayong kaalyado na willing naman silang magbenta ng mga parts, no, nakakailanganin natin. Okay, so may mga assets talaga na pwedeng dito na lang natin gawin sa ating bansa at tama naman, no, pwede yang makapag-generate ng mas maraming trabaho pa, no, dito sa ating bansa at mas maraming mga kababayan natin, no, ang willing siguro na magtrabaho sa mga ganyang company. Okay, lalo na, no, at nauuso yung mga ganitong ginagawa na pangaharas ng China. Diyan natin makikita yung pagiging makabayan, no, ng ating mga kababayan. Okay, so diyan natin makikita yung talento, no, ng mga Pilipino talaga. Alright, so yan. Muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel at kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.